malapit at St. Francis Square. Nagbabalik po ang unang balita. Arestado ang isang hininalang miyembro ng Abu Sayyaf na sangkot umano sa serya ng mga pambobomba sa Zamboanga City. Sila na iparawang suspect sa paggawa ng bomba ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah. Narito ang report ni June Veneracion. Napaiyak na lang si Harija habang tinitignan ng asawa ng suspect sa mga nakaraang pambobomba sa Zamboanga City. Naaresto si Hussein Ahadin sa kanyang hideout sa lungsod. Sangkot umano siya sa pambobomba sa isang department store at sa Malagutay District noong 2002 kung saan isang Amerikanong sundalo ang namatay. Itinanggi naman ito ng suspect. Okay. Tapos ginaganito ako, malaman ko yung kaso. Kasi walang kasalanan yan. Ang kabal-habal ang trabaho niya yan. Bakit siya hinuli ng kagabi? Sabi na kanyang mga kaanak na aresto man si Ahadin noong 2007. Napalaya rin naman dahil mistaken identity lang pala. Pero sa visa ng nilipasong warrant of arrest noong nakarang taon, sigurado raw ang AFP at PNP na Abu Sayyaf bomber ang kanilang nahuli. Sinanay daw si Ahadin ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah sa paggawa ng bomba. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung may aktwal na partisipasyon ba ang suspect sa pambobomba sa isang pension house itong linggo. Pero nakakasiguro raw sila, ang grupo nito ang nasa likod ng pagpapasabog. 3 ang nasawi, mahigit 20 naman ang sugatan sa insidente. We will conduct deeper investigation to determine up to what extent ang participation niya sa lahat ng bombing incident na nangyari recently. Hindi pa matukoy kung sino nagtanim ng bomba sa pension house, kaya minamadali na ang pag-restore sa CCTV footage sa loob ng establishmento para matukoy ang mga suspect. 2 terrorist cell ng Abu Sayyaf ang nandito daw ngayon sa Zamboanga City. Binubuo ang mga ito ng 5 miyembro na pawang mga eksperto sa paggawa ng bomba. Sila ngayon ang target ng mas aktibong operasyon ng AFP at PNP. Sabi ng Task Force Zamboanga, mataas ang level ng banta ng terorismo sa syudad. Zamboanga City is facing the threat of terrorism from Basilan-based ASG. Kaya ang mga galing Basilan na ibabarko papuntang Zamboanga ay sinasailalim sa masusing inspeksyon. Minsan, umahaba tuloy ang pila sa pantalan. Okay naman, para wala man. Para protection naman dito. Paborito raw target ng pambobomba Zamboanga dahil ito ang parang katumbas ng Maynila sa Western Mindanao. Hindi naman daw nagpapakakampante ang mga otoridad. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Pinai-inhibit ng ilang personalidad si Chief Justice Renato Corona sa mga kaso at petisyong may kaugnayan kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi raw kasi maiwasang pagdudahan ang pagiging patas ni Corona dahil sa ginang Arroyo daw nagtalaga sa kanya bilang Chief Justice. At isa sa mga nagsampa po ng motion for inhibition si dating Akbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakel. Nakasama po natin ngayon sa studio live. Good morning po, Congresswoman Barakel. Good morning po, Igan. Okay, yung motion po ng Korte Suprema, paano po ito? Kung ayaw mag-inhibit ni Chief Justice Renato Corona, wala nang magagawa, ganun ba? Well, ganun nga po actually, Igan, dahil yung pag-inhibit ng isang Chief Justice ay personal na desisyon niya. Kaya nakikiusap lang kami sa pamamagitan ng motion for inhibition na out of yung sarili niyang delikadesa, tanggalin niya ang kanyang sarili sa eksena ng mga kasong kaugnay ni GMA. Dahil nga, naging siyang close professional associate ni GMA bilang Chief of Staff niya, Presidential Legal Counsel, spokesman, itinalaga ni GMA bilang midnight Chief Justice. At talaga pong nadokumenta namin sa 19 na mahahalagang kasong kaugnay ni GMA, si Chief Justice Corona ay bumoto consistently para kay dating Pangulong Arroyo. Pabor lagi yung desisyon. Pumabor po lagi. Kahit po sa mga mahahalagang kaso, Igan, tulad ng calibrated preemptive response, yung state of emergency, mga mabibigat na kaso na may kinalaman sa karapatan ng mamamayan
At sa kabila naman, yung authoritarianism ng dating Pangulo. Pero isa lang ho siya sa 15 maestrado. Opo, isa lang po siya, ngunit siya ang, kumbaga, una sa lahat, primus inter pares. Chief Justice, siya ay namumuno sa Korte Suprema, siya ay may impluensya sa ibang mga justices, kaya po niya sigurong subukang hilahin yung boto ng buong Korte Suprema sa ganyang mahalagang issue. Kung kaya't, para sa amin po, kasama sina June Losada, Lia Navarro, CJ Tejano, kung mag-inhibit si Chief Justice, magiging isang magandang halimbawa yon sa ibang mga justices at mabibigyang daan, hari nawa, ang mas impartial, unbiased na mga desisyon dyan sa mga issue o kaso ni GMA, former President Gloria, lalo na't yan po ang mga mismong dinidinig ngayon ng kataas-taasang hukuman. Paano yung iba pang appointee ng mga justices ni Pangulong Gloria Arroyo? Well, tama ka rin, Igan. Ang karamihan pa rin sa mga sitting justices ay mga appointees ni dating Pangulong Gloria. Ngunit kahit nitong mga huling botohan sa kaso ng whole departure order at waitlist order laban kay Gloria Macapagal Arroyo, mula dun sa pagboto na 8-5, dalawang beses, 8-5 na boto, may tumawid na isa na naging 7-6 ang boto, dun naman sa issue na kung tumupad na ba si dating Pangulong Arroyo sa mga kondisyon para naman sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Okay, doon sa 19 na binabanggit niyo pong kaso na pumabor kay Pangulo Arroyo, may mga legal expert din pa sa panig din yun na nag-aral na kung yung desisyon niya talaga ay personal o naging may mga pinagbatayang batas naman? Well, syempre po kahit sa kanyang mga majority opinion man o dissenting opinion bilang miyembro ng Supreme Court, ay magsasite si Chief Justice Corona ng mga legal basis ng kanyang desisyon. Ngunit kahit hindi po ako abogado, Igan, kami pong mga mamamayan sa Partido Nga Kabayan at sa buong Bantay Gloria Network, ang sa amin naman po ay malinaw sa amin yung common sense at saka sense of decency namin na pag-intindi sa ating konstitusyon ay talagang hindi naging makatarungan ang pagbagsak ni Gloria noon, halimbawa ng state of emergency. Hindi tama na mag-cite o mag-invoke ang isang sitting president ng executive privilege para lamang hindi makapagtestigo ang kanyang mga opisyal kapag may congressional investigation. At hindi rin tama na mayroong calibrated preemptive response na sumasakal sa karapatan ng mamamayan na mag-assemble, maghingi ng redress of grievance, mag-exercise ng aming freedom of expression. Kaya't sa tingin po namin, nakikiisa kami sa mga legal experts na nagsasabing hindi wasto at nagpapakita ng bias at partiality ang ganyang mga pagboto at pagdesisyon ni Chief Justice Corona. Okay, abangan na natin kung makukurot yung kanyang konsensya. Maraming salamat po. Igan. Maraming salamat sa Good morning. Dati Agbayan Party List Representative Risa Ontiveros Barakel. Mamaya po abangan yung parayam kay Supreme Court spokesperson Attorney Maidas Marquez. Ilang tindahan sa Mongkok, Hong Kong, nasunog, siyam ang patay. At Ricky Martin, magkakaroon daw ng special appearance sa Glee. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Huwag kang lalabas. Hindi ako nag-iisa dito sa kwarto.